Terence Crawford matapos magretiro nabaklas na ang lahat ng titulo. Naunang tinanggal sa kanya ang WBC belt at ngayon bakante na. Habang hawak naman ni Christian Mbili ang WBC interim belt. Siguro pwedeng ipromote na lang si Christian Mbili bilang full WBC champion. Sa WBO naman pinag-utos agad na paglabanan ni Diego Pacheco versus Hamza Shiraz ang bakanteng WBO. Kaya ito ang abangan natin na big fight sa super middleweight. Kung sino ang manalo sa dalawang ito, pwedeng labanan ni Canelo Alvarez. Sa WBA and IBF, hindi pa ina-announce kung sino ang maglalaban para sa bakanteng titulo. Kaya abangan natin ang mga bagong muka sa super middleweight division. Ang tanong ngayon, kakayanin pa ba ni Canelo na ipunin ang lahat ng belt sa super middleweight? Hindi na madali ang mga kalaban ngayon ni Canelo, hindi katulad noon na sinasabing may hina lang ang nasa super middleweight division. Kaya pinili raw ni Canelo ang super middleweight noon dahil alam niya na kaya niyang talunin ang lahat ng champion. Ang champion na tinalo niya sa super middleweight si Caleb Plant, Billy Joe Saunders at si Callum Smith. Magagaling din na boksingero mga yan pero tinalo ni Canelo. Pero abangan natin ngayong era naman kung sino ang maging super middleweight champion at labanan ni Canelo. Tingin ko itong si Hamza Shiraz, may pagkakataon siya na talunin si Canelo. Tinalo na rin ni Canelo ang dalawang malakas na si Jaime Munguia at Edgar Berlanga. Kaya abangan natin ang mga bagong sibol sa 168 pounds. Sa iba pang balita, David Picasso, sinabi niya na inspirasyon niya si pambansang kamao Manny Pacquiao. Binanggit din daw ni Pacman at tinuro kay David Picasso kung paano niya labanan si Naoya Inoue. Kahit hindi pa raw na ikasanoon ang laban ni Picasso at Inoue, nagbigay na raw agad ng tip si Manny Pacquiao kung paano niya harapin si Inoue. Kaya isa daw si Manny Pacquiao sa mga inspirasyon niya kasama si Julio Chavez at si Muhammad Ali. Humahanga daw si David Picasso kay Manny Pacquiao dahil galing ito sa mahirap kaya naintindihan niya yung mga boksingero. Idol daw niya ito sa loob ng ring at labas ng ring. Kaya isa daw si Manny Pacquiao sa mga hero niya. So abangan natin ngayong December 27 kung magbigay ng upset si David Picasso. Sinabi niya na kondisyon naman daw ang katawan niya at nakanda na harapin si Inoue. Alam daw niya yung mga kahinaan ni Inoue at may plano sila kung paano ito talunin. Samantala, Junto Nakatani tinanong naman ng The Zone ng yes or no. Isa sa mga tinanong kay Nakatani, kaparehas lang din sa tinanong kay The Monster Inoue. Kung mananalo daw si Nakatani dito at manalo din si Inoue, maglalaban daw ba sila sa 2026? Ang sagot ni Nakatani dito mga boss, yes of course. Pero ang sagot dati ni Inoue sa kaparehas na tanong, how about yes or no? So magkaiba sila ng sagot mga boss. Kumbaga si Inoue, it depends. Itong si Nakatani naman, yes of course. Kaya siguradong matutuloy na ang bakbakan ng dalawang ito sa 2026. Tinanong din si Nakatani kung kaya daw ba niya i-knock out ang kalaban niya ngayon na si Hernandez. Ang sagot naman niya, yes. Kaya abangan din natin yan si Junto Nakatani mga boss, isa sa mga malulupit na fighter ng Japan. Samantala, Jandrel Casimero, pinakita rin ang kanyang magandang abs. Suwabe na rin ang conditioning ngayon ni Cuadro Alas at handa nang patulugin ang kalaban niya. Kaya abangan din natin laban ni Cuadro Alas, December 27.